This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve my country at so be it. Oh, ganun na. Tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Abusado lang. Dili mo hindi dapat ato agyan. Huwag mo hawakan yung nanay ko! Ano naman ang sa kabila? Gawat ko lang. Inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong ika-11 ng Marso dahil sa umano'y crimes against humanity kaugnay ng kanyang kampanya kontra droga. Ang warrant of arrest na inilabas ng tribunal na nakabase sa The Hague ay nilagdaan ng 3 babaeng hukom na bumubuo sa ICC Pre-Trial Chamber 1. I will now introduce the chamber. By my side we have the Judge Reine Adelaide Sophie Alapini Gansu, the Vice President of the Court, and Judge Maria del Socorres Flores Liera. I am the presiding judge of the Pre-Trial Chamber 1 of the Court, and my name is Julia Antuanella Motok. Kilalanin natin sila. Si Judge Reine Alapini Gansu ay isang hukom mula Benin, West Africa na naglilingkod sa ICC mula 2018. Bago siya sumali sa ICC, naglingkod siya ng 12 taon sa African Commission on Human and People's Rights o ACHPR bilang tagapangulo mula 2009 hanggang 2012 at Special Rapporteur sa Human Rights ng mga tagapagtanggol sa Africa mula 2005 hanggang 2009 at muli mula 2012 hanggang 2017. Siya ay naging bahagi rin ng ilang United Nations Commissions of Inquiry tungkol sa paglabag ng karapatang pantao at nagsilbing pinuno ng Joint Working Group Special Procedures sa pagitan ng UN at African Commission on Human and People's Rights. Noong 2011, itinalaga siya bilang hukom sa Permanent Court of Arbitration. Si Judge Maria Socorro Flores Liera ay isang hukom mula Mexico na naglilingkod sa ICC mula 2021. Bago ang kanyang pagkakatalaga, nagkaroon siya ng mahabang karera sa Foreign Service ng Mexico, kabilang na ang pagiging Permanent Representative ng Mexico sa UN sa Geneva mula 2017 hanggang 2021. Naging Vice President din siya ng Human Rights Council noong 2020. Bilang bahagi ng delegasyon ng Mexico, mahalaga ang kanyang papel sa pagbuo ng International Criminal Court mula 1995 kasama ang negosasyon ng Rome Statute. Si Judge Julia Antuanella Motok ay mula Romania. Siya ang presiding judge ng Pre-Trial Chamber. Nagsilbi siya bilang hukom sa European Court of Human Rights o ECHR mula 2013 hanggang 2023. At sa Constitutional Court of Romania mula 2010 hanggang 2013. Bilang hukom sa ECHR, humawak siya ng mga kasong may kinalaman sa katiwalian, karahasan laban sa mga kababaihan, genocide, crimes against humanity at war crimes. Kasama rin siya sa pagbuo ng UN report sa free, prior and informed consent ng mga katutubo at UN guidelines on extreme poverty. Sa ICC, si Motok ay tinalaga bilang bagong miyembro ng Pre-Trial Chamber 1 noong Marso 2024 bilang presiding judge. Ang proseso sa International Criminal Court ay may iba't ibang hakbang o stages na may partikular na mga layunin at posibleng mga takdang panahon, depende sa bigat at komplikasyon ng kaso. Ang pre-trial stage ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng prosesong ito bago umusad ang kaso sa aktwal na paglilitis o trial stage. Nagsimula ang proseso sa initial appearance hearing noong March 14, 2025. Bahagi ito ng pre-trial stage kung saan kinumpirma ang pagkakakilanlan ni former President Rodrigo Duterte, ipinaalam sa kanya ang mga paratang at ipinaliwanag ang kanyang mga karapatan bilang akusado. Could you provide us with your full names, please? Young Rodrigo Roa Duterte.
That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. Mahalaga ang hakbang na ito dahil itinatakda dito ang mga susunod na hakbang sa proseso. Itinakda ang confirmation of charges hearing sa September 23, 2025 kung saan aalamin kung may sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso sa trial stage. Habang nasa pre-trial stage, maaaring ipagpatuloy ng prosecutor ang kanilang investigasyon kung kinakailangan pa ng karagdagang ebidensya upang palakasin ang kaso. Kapag natapos na ang investigasyon, naghahain ang prosecutor ng tinatawag na Document Containing the Charges o DCC na naglalaman ng mga ebidensya laban sa akusado. Pagdating ng itinakdang petsa ng Confirmation of Charges hearing sa September 23, 2025, tatalakayin ng mga partido ng prosecutor at defense ang kanilang mga argumento. Ang layunin ng pagdinig na ito ay upang suriin kung may sapat na ebidensyang sumusuporta sa mga paratang. Pagkatapos ng pagdinig, ang pre-trial chamber ay magpapasya kung i-approve ng buo ang mga paratang at itutuloy ang kaso sa trial stage. Ibabasura ang ilan o lahat ng paratang. Hihiling ng karagdagang ebidensya bago gumawa ng desisyon. Kung ang mga paratang ay kinumpirma, ang kaso ay uusad sa susunod na malaking yugto na tinatawag na trial stage. Sa yugtong ito, formal na susuriin ang mga ebidensya at testimonya upang malaman kung nagkasala ang akusado. Ang haba ng trial stage ay nakadepende sa bigat at komplikasyon ng kaso. Kung ang kaso ay umabot sa appeal stage, dito nire-review ang mga desisyon ng trial chamber kung may apila ang alinmang partido. Tulad ng ibang yugto, ang haba ng proseso ay nakabatay sa mga isyong tinatalakay at sa bigat ng mga apela. Kapag napatunayang nagkasala ang akusado at naresolba na ang anumang apela, susunod ang enforcement of sentence. Sa yugtong ito, ipinatutupad ang parusang itinakda ng ICC. Ang mga sentensyang pagkakakulong ay kadalasang isinasagawa sa mga bansang handang tumanggap ng mga nahatulang individual, alinsunod sa kasunduan sa ICC. Sa ganitong paraan, tinitiyak ng ICC na mananagot ang lumalabag sa pandaigdigang batas at makakamtan ng mga biktima ang nararapat na hustisya. Ang buong proseso ng ICC ay maingat na nakatuon sa pagtiyak na ang bawat hakbang ay masusing sinusuri upang mapanatili ang katarungan para sa lahat ng partido.